kahirapan na dinanas. Kapighakian. O tribulation. Yun. Bakit tribulation? Kasi sa time nila, doon na yung pagpipersecute sa kanila. Sa time nila, yung naging messenger nila, isang anghel na pinadala sa kanila ng Diyos, si Irenaeus. Sa time alam natin na si Irenaeus, meron siyang kasabayan na si Polycarp. Di ba si Polycarp? Ano din siya? Isang lingkod din siya ng Diyos. Pero sabi doon, pinili si Irenaeus kasi si Polycarp, hindi siya against sa mga organization. Sa time kasi doon na din umusbong yung mga organization. Sabi dito, meron silang mga good points. Ano yung mga good points nila? Yung una, sabi, they were poor but rich in faith. So, hindi alintana sa kanila na kahit buwan sila, wala silang pera, pero mayaman naman sila sa pagdating sa faith. Mayaman sila sa word. Sabi dito. Tapos sabi pa, they don't bear those who say they are apostles, but they are synagogues of Satan. So sabi, kung iano natin, parang bereyan din sila sa time nila. Kasi hindi sila agad-agad tumatanggap po ano sinasabi ng mga, kasi sa time na yun, dito pala usbungan na yung mga false prophet. So sabi din dito, sa good points nila, hindi sila basta-basta tumatanggap ng mga apostol. Kasi they don't bear those who say they are apostles but are the synagogue of Satan. Kasi sa time na yun, marami na din nagpapakilala na sila yung lingkod ng Diyos. Pero yung pinaglilingkuran pala nila, si Satan. Yun. Ano naman yung bad boys nila? Yung bad boys nila, they were persecuted unto death. So, na-persecute sila. Sabi sa history, this church age, Christians were persecuted and many were martyred to their faith. They were hated by the government, obeyed some government laws like religions. They separated themselves from the world. They gathered together secretly in the caves or forests due persecution. So sa time pa ng Smyrna, di ba merong 96 billion ba yun? 6.8. Oh, yun. 6 o 96? 6 billion. Yon. Sa time nila, meron, kaya nasasabi ng tribulation, kasi secretly na silang nagpupuri sa Diyos, sa caves of forest. Kasi sa time nila, nabuo na rin doon ang yung mga emperador, galit na galit. Galit na galit pag meron silang nakikita hindi sumasamba sa Diyos nila. Kasi sa pagkakalam ko, yung sinasamba nilang Diyos, yung serpente, nakalimutan yung pangalan eh. Esculapio. Oh, yun yung sinasamba nila. Yun. Kaya pangalan? Esculapio. Yun. Yun yung sinasamba ng mga maliban sa Smyrna Church. Sabi dito, nagtatago sila sa mga caves kung pagdating ng pananambahan. Sabi, ayaw nila sa government law. Ayaw din nila dun sa pinapalaganap na religion. Sabi dito, they are separated from the world. Ibig sabihin, na sila, binukod nila yung sarili nila dun sinasabing government law. Kasi sa time nila, pag ayaw mong sumunod, puputan ka ng ulo, mapakain ka dun sa mga leon. Or pag yung anak mo ay sumunod, binabayunitan nila. So, meron tayo ng pagpipigdating. Pagdating lang sa spirit, ay sa literal, ay sa physical. Pero sabi, they are rich in faith. Kasi, naiindigan talaga sa salita ng Diyos sa time nila. So, sabi nila, condition the word of God is for the age. Yung condition ng unang iglesia, may tatay po natin dun sa Matthew 30, 24-30. Makibasa, Sister Shiloh. Matthew 13, 24-30. Si Joseph. Matthew 13, 13 verse 24.
Sinaysay nila ang kanilang ibang maling haga. Sinabi ang kaya na lang ay tulad ng isang taong nagsisig. Dirty. No? Dirty. Sabi dito, sa Matthew 13, meron nabanggit doon isang parabulo tungkol sa wheat and the tares. So yung wheat yun yung trigo. Type siya sa mananampalataya. At tares naman sa mga panirang damo, yung mga unbeliever o hindi mananampalataya. Sabi dito, the parable of the wheat and the tares being fulfilled during his early church age. It was the time when the false doctrine crept in the church of Christ by false apostles. Jesus allowed this to happen in the church until the end of the world, when he separated the tares, those who believe the false doctrine, from the wheat, those who believe in the pure word of God. So sabi dito, di ba mabasa natin sa Matthew 13 na sabi doon, susunugin na ba nila o pupunutin na ba nila? Sabi ng Diyos, wag daw nila itong bunutin or i-harvest pa kasi hindi pa daw yung time. So sa time nila, dito puno-puno na ng na yung kadiliman. Pero sabi, hindi pa yung time ng judgment. Kasi hindi pa yung time ng pagpipili ng wheat at saka tares. Sabi dito, maputunayan natin na wheat sila or believer sila sa salita ng Diyos kasi makikita ko na hindi sila agad-agad tumatanggap ng mga false prophet at saka false teacher. Yung mga false teacher na yun yung tares na kung mga panira sila, na sinisira nila yung salita ng Diyos. Unti-unti nila, di ba yung kadiliman, unti-unti ng kumakalat. Yun. Tapos yung pangatlo naman yung Pergamo. Yung Pergamo, pakibasa. Revelation 2:12. Revelation 2, and the angel of the church of Pergamos write this thing, which at the sharp of sword may be pure. Yun, yung Pergamo, ibig sabihin na, yung Pergamo daw, musmong ng yung sunod ng Smyrna. 312 AD hanggang 606 AD. Sabi, ibig sabihin na ng Pergamos to thoroughly married. Or this church was dubbed as the compromising. Ang description din nila sa Pergamo, compromising church. Sa time na yun, si Martin yung naging star messenger nila. Sabi dito, merong good points. Ano yung good points nila? Yung the true believers remain faithful to the Jesus even though matulong. So sa time nila, doon mo makikita kung sino talaga yung tunay na mananampalataya. Kasi meron na silang meron nang nangyayaring matulong. At yung bad boys naman, the throne of Satan was in their midst. Pangalawa, they were taught the doctrine of Balaam to commit fornication against food of sacrifice to idols. So sa time ng Pergamo, sa time din nila, humuspong na yung pagtuturo nila ng doctrine of Balaam na kung saan they committed fornication to eat food sacrifice to idols. So doon din sa time ng Pergamo, na kung saan, yung Pergamian church, na na rin doon sa katuruan ni Balaam. Parang na nila, na-adapt na din nila. So, na-adapt nung hindi tunay naman ng palataya. Tapos, they also practice the doctrine of Nicolaitan which Jesus hated. Kung sa time ng Smyrna, hate nila yung Nicolaitan. Pero sa Pergamo, inaccept na nila. Parang pinapractice na nila, unti-unti na nila ginagawa kung ano yung ginagawa ng mga Nicolaitan. Sabi, the throne of Satan is referred to the throne of Emperor Constantine the Great. The 312 AD, the rule over them. This take out of the state of ruler of the church is called
called Nicolaitan. Nico means the ruler. Laitan is means native own people. They were also known the doctrine of Balaam, false prophet. To eat false sacrifice to idol means to eat false doctrine of the evil. To commit fornication means to acts which was known by the government officials means Christianity and state were thoroughly married. Jesus repeatedly named the church ages as Pergamo. This church is dubbed as a compromising church. So sa time ng Pergamo, di ba si Constantine, di ba nung naalala yung puro ni Atilika, di ba yung seed na yun, hindi siya makakatubo kasi merong nakaharang na damo. Yung damo na yun, tinayip ko ni Constantine na kung saan si Constantine, siya yung type ng example ng pagiging San Nicolaitan na kung ano yung gusto niya, yun yung pinapaano niya sa mga tao. Kinukukar niya yung kaisipan ng mga tao. So, sa time nila, meron na silang pagsasambat sa mga idols. Yun, doon na naging compromiser na sila. Kung ano yung sinasabi ng nila, sa time ni Constantine, kung ano yung sinasabi ng emperador, yun yung sinusunod nila. Kaya tinawag silang compromiser church. Yun. Tanong. Okay, next naman magtuturo si Red. At